idol, good day at welcome back again sa ating channel, ang Kapangarap Mag-Japan. So again, Jimar Arsenas here, isang tubong Cebu City, at eto ngayon, nagtatrabaho ako dito sa Yugo Ken, Kakogawa, Japan bilang isang automotive repair maintenance or auto mechanic, or sa ating salita, mekaniko. So almost 2 years na po kami dito sa Japan na nagtatrabaho. So sa lahat po ng mga subscribers natin dyan at sa mga bagong nanonood ng video na ito, shoutout po sa inyo at magandang araw po sa inyong lahat. So sa mga kababayan natin dyan, sa mga waray, maupay na aga, sa mga Cebuano, maayong adlaw kaninyong tanan, at sa mga Tagalog natin na kaibigan at mga kakilala dyan, magandang araw sa inyong lahat. Pati na rin sa mga Ilonggo, no? Kasi may mga kaibigan din tayo ng mga Ilonggo. At mga Kapampangan, mga Mekeni. So, shoutout kay paring Nole na isang Kapampangan, no? Or Pampanggenyo. So, yung video po natin ngayon is continuation po ito sa mga Japanese job interview, no? Na tips. Pero bago po yan, magbibigyan lang po tayo ng isang message dun sa mga aspirant natin na gustong makapag-Japan. Sa mga gustong makapag-Japan dyan, alam nyo ba na napakaswerte nyo ngayon kasi 6 months na lang yung aantayin nyo makapag-Japan na kayo, di ba? Kasi bumalik na sa dati yung yung normal na yung lahat ng buhay natin. Wala ng COVID-19. Noong time po namin, naabutan kasi kami ng COVID-19. So 2 years kami na stranded dyan sa Cebu kasama ng mga kasamaan ko. At imagine 2 years kami na naghintay bago kami nakapag-Japan. For the certain period of 2 years, meron na rin nag-back out sa amin. Oo. Tapos for the certain period of 2 years, ginamit po namin yan for nag-aaral lang talaga kami ng nag-aaral ng Nihongo, no? So, yun yung ginagawa namin kasi yun yung required ng agency. Wala kaming magagawa kasi nga yun din yung gusto ng company. So, to make the story short, ayun, natapos nga namin yung aming pag-aaral for 2 years. Pero pagdating namin dito sa Japan, to be honest, hindi ito para mawalan kayo ng pag-asa, but para ito ay kayo ay magpursige din na study pa ng maigi. Kasi pagdating dito sa Japan, to be honest, hindi po talaga lahat ng mga natutunan namin nagagamit talaga namin. Kasi nga, polite yung pinag-aralan namin dyan, tapos yung mga nakakausap namin dito, yung ginagamit nila is plain lang na Nihongo. So, syempre, hindi namin gaano pa kabisado yung mga plain na Nihongo. At the same time, may mga iba't ibang lingwahe din na dito sa Japan, no? So katulad dyan sa atin, may mga Waray, may mga Ilonggo, may mga Cebuano, may mga Tagalog. So magkakaroon ka talaga ng parang culture shock, no? Kasi nga kahit inaral mo na yung yung language o yung ganun, yung para magkakaroon ka pa rin ng language barrier. Kasi dito sa area na kung nasaan kami na destino, yung tawag dito is Kansai Ben. So yung pinag-aralan namin dyan sa Pinas is Tokyo na Ben. Yung Ben na yun? Yung Ben kasi yun, parang dialect. O para bang Bisaya, tapos Tagalog. Simplihan na natin, yung pinag-aralan namin dyan is Tagalog. Pero pagdating namin dito sa Japan is yung language nila dito is Bisaya. Magkakaroon talaga, alam nila, pero magkakaroon talaga ng adjustment talaga, malaking adjustment talaga. Kaya nga, I highly suggest para din kayo ay hindi mahihirapan, mag-research muna kayo kung saan ba yung possible na, kung kayo ay ma-hired na, saan ba yung possible destination nyo dito sa Japan. Tapos, kunin nyo po kung ano yung mga language or dialect dyan sa particular area kung saan kayo na destino. Ito tips po ito, para at least hindi kayo magkakaroon ng language barrier. Kasi kahit 2 years, imagine 2 years kami nag-aaral ng Japanese dyan, pero pagdating namin dito, wala pa rin, back to zero talaga kami, to be honest. Pero sa ngayon, hindi naman sa at least nakapag-communicate na kami. Pero mangilan-ngilan na lang yung hindi namin alam, no? So, yun, jump na tayo dun sa so tapos na tayo dun. So, again, thank you so much sa lahat ng nating mga subscribers.
mga bagong subscribers at sa mga nakapanood ng video na ito. Sana po mag-share, mag-like din kayo at mag-comment, at sana po huwag niyong kalimutan mag-subscribe para din tayo ay maka-continuous din na makapagbigay ng information, no? Lalong-lalo na sa mga gustong makapag-Japan. So, I'm hoping po na sana may share po ito, yung video na ito, especially sa mga tao na gusto makapag-Japan at qualified lang po, no, na makapag-Japan. So, yun singit na lang din natin pala yung mga qualification, no. Yung qualification dun sa age is for male is 32 years old, for female is 29 years old. So yun ang qualification. So sa mga gustong malaman din kung mayroong bang hirings ngayon, so meron din tayong mga list of hirings ngayon. You can just send message to me directly sa aking Facebook or sa aking Messenger. Just type in Jimar Arsenas dun sa Messenger, tapos message me para ma-send ko sa inyo yung hirings natin at saka list of requirements na rin. So, jump na tayo na doon sa yung how to pass the Japanese job interview. So, eto pong tips na ito, magbibigay ako ng significant na information sa inyo. Yung how to pass the Japanese job interview, to be honest po, hindi lang po yun kung gaano kayo kagaling sumagot doon sa interview. Mind you po, yung mga Japanese, very particular when it comes to attire. So, yan po ang nila. Isa sa pinaka-significant din na magbibigay sa inyo ng taas or mataas na percentage rate when it comes to passing, no, the interview. Kasi magaling ka nga sumagot, pero yung attire mo naman is hindi ka naman kaaya-aya tingnan sa kanila or hindi naman acceptable sa kanila. I'm not quite sure kung kayo ay maha-hired, di ba? So kaya nga I highly suggest, kaya nga gumawa din ako ng video na ito, ginawa ko tong video na to for the additional information din sa lahat ng gusto talagang makapasa sa Japanese job interview. Teka muna. So ano nga ba yung required ng mga Japanese when it comes to attire? Okay, magbibigay ako ng tips. Eto, yung tipo bang pupunta ka sa JS prom? Yung tipong ikaw yung parang best man sa kasal? Yun, yung mga dapat naka-business attire ka. Yun lang, simplihan na natin, yung naka-business attire ka talaga. Yung naka-polo ka, yung naka-long sleeve ka. Hindi yung naka-casual ka lang na tapos pati sa sapatos. Oo, to be honest, pati sa sapatos dapat naka-business attire ka, dapat black shoes. Oo, kahit manghiram ka lang muna. Kung wala kang pambili, manghiram ka muna. Gawin mo yung best mo namang talaga na maipakita mo talaga na formal attire, business attire ka talaga. To be honest, wala yan sa mukha, wala yan sa itsura. Hindi yan, pag pupunta ka sa interview, hindi yan papugian, hindi yan pagandahan ng mukha. Pagandahan yan ng attire. Tapos, pagandahan din kung gaano ka kagaling sumagot dun sa interview. So, once again, attire po, better, mind talaga dun sa sa attire. Dapat, presentable po talaga kayo when it comes to Japanese job interview. Tapos yung sa manners nyo po, additional manners nyo po, ito yung mga naituro natin sa previous natin na video, no, yung shichorishimasu. Yung shichorishimasu kasi yung meaning nun is excuse me. Pagpapasok kasi kayo sa pagpapasok tayo sa mga interview room, dapat kasi yun nga sinasabi natin yun, yung shichorishimasu. Kasi nga, excuse me yun sa kanila in a polite way. Tapos, saka kayo papasok. Pagkapasok nyo naman sa interview room, huwag naman kayong uupo ka agad. Pag may nakita kayong upuan, huwag kayong uupo agad. Kasi, yun nga, yung inaano natin dito, yung, kumbaga, parang pinaka-goal natin dito is yung percentage rate natin, no, para maipasa yung Japanese job interview. So, ito yung ginagawa ko nga ito, yung video na ito, para at least mas mataas yung percentage rating nyo po na maipasa yung Japanese job interview.
So pagkatapos nyong pumasok, naibanggit yung shichirishimasu, tapos hantayin nyo lang na magbigay ng go signal kung pwede na kayo umupo. Pag uupo or before kayo uupo, dapat nakapag thank you din kayo, kahit a simple thank you. Tapos pakunting bow lang din para at least naman makita nila yung gesture ninyo. Kasi again, magkakaroon yan ng kumbaga tatatak yan sa mga Japanese interviewer. Yan ng attention sa kanila. Uy, ito magaling, pinakita mo talaga yung best mo, no? So kahit kunting bawa, thank you or arigato gozaimasu, yun, arigato gozaimasu. So thank you very much or thank you. Yan, arigato gozaimasu. Kahit ganon. So pag sasabihin naman na, marunong ka na sabihin mo honestly, kung hindi ka pa marunong, hindi pa ako marunong, kumbaga sagutin mo lang na gusto ko lang talaga matuto, kaya yun, nag-research din ako ng inyong language. Yun. Tapos doon tayo sa interview. So sisingit na tayo doon sa interview. Diba? Una, mostly no. Hindi naman lahat, but mostly talaga na itatanong sa inyo is yung una na tanong is, tell me something about yourself. So, yun. Isa din yun sa mga questions na marami din nagkakaroon ng mga problems. No? You tell me something about yourself. When it comes to tell me something about yourself sa Japanese job interview, hindi lang yung sasabihin mo yung pangalan mo, sasabihin mo yung educational background mo, sasabihin mo yung experience mo. When it comes to Japanese job interview, idagdag nyo rin yung meaning ng pangalan nyo. Naano ko na to sa previous video. Paki-review na lang po sa previous video ko. So again, yung meaning po ng pangalan nyo, i-insert nyo yun. So like for example, yung pangalan nyo is I'm Joseph. Yung meaning po ng pangalan ko is to follow. Don't have any problem when it comes to sa pag-follow ng mga rules. Kasi nga, yung name ko is Joseph, to follow. Yung meaning ng pangalan ko. Yun. At the same time, iwasan nyo rin yung mga unnecessary na gesture. Itong mga ganto-ganto, yung magsasalita. Ito, yung ginagawa ko na nagsasalita akong ganto. Please, iwasan nyo rin ito. Dapat yung kamay nyo nakaganyan lang sa lamesa. Or ganyan, yung kamay nyo. So, percentage rating po ng passing dito, passing ng percentage rate natin, yung pinag-usapan natin dito. Kaya nga, binibenta natin yung sarili natin. Kaya nga, ginagawa natin ng paraan para tayo ay, kumbaga, mas nakakaangat dun sa ibang applicant. I'm not saying na ida-down natin yun, but kumbaga, ikaw yung magiging highlights. Okay, magkakaroon ng highlights sa iyo. So, kaya nga dapat mo aralin yung interview na yan, yung mga tell me something about yourself, memorize mo yung meaning ng pangalan mo, at tapos yung iba pang mga questions na matutunan mo din kung i-review nyo yung video natin, yung mga previous natin na tips on how to pass the Japanese interview. Tapos eto, may insert din ako na yung question na what makes you unique. Isa din yan sa question na tricky, no? So, bakit ka unique? Okay, ano yung nagpapa-unique sa iyo bilang isang applicant? What makes you unique? So, ito yung tips na ibibigay ko po, mga idol. Ito, sa akin lang. I am unique because every work po na ginagawa ko, kayo na po bahala nito na mag-translate kung gusto nyo i-English. But ito, ko na lang into Tagalog. Taglish na lang natin. So, ito, I am unique kasi lahat po ng mga trabaho ko may signature. So, yun. May signature. So, syempre, magkakaroon ng puzzle yun sa what? Anong signature? I have a signature in every work na ginagawa ko.
At yun po ay ang quality. Quality po ng work, at I can assure na pag ako po ay na-hired, every work again na ginagawa ko, ginagamitan ko po ng signature na quality. Kaya po maiiwasan po ng company, or maiiwasan po kung sa production man ako ma-assign, maiiwasan po yung mga sakuna or yung mga possible na mga unforeseen circumstances, kasi nga yung bawat trabaho ko ginagamitan ko po ng signature, and that kind of signature is a quality of my work. Yan po, isang simple lang po na pero yan, magkakaroon po yan ng ano din sa kanila, ng interest sa kanila, kasi nga every word na sinasabi mo, to be honest, ano man yan, totoo man yan o hindi, to be honest, madali talagang maniwala yung mga Hapon. Madali silang maniwala. Wala kasing ano sa kanila. Wala kasing, kumbaga, joke sa kanila. Hindi sila mahilig sa joke. Simplihan na natin yung explanation. So, kunwari, may hawak kang pera. Tapos sabihin mo, wala akong pera. So, maniniwala sila sa'yo. Kahit na may hawak ka. Tapos sasabihin mo na wala akong pera. Maniniwala sila sa'yo. Hindi katulad sa atin ng Pinoy. Pag sinasabihan mo, wala akong pera, patingin nga ng kamay mo, patingin nga ng bulsa mo, patingin nga ng pitaka mo. Yun talaga yung isa sa ng Japanese, characteristic ng Japanese. Kaya nga etong video na to, sana magkaroon to ng kumbaga guide din sa inyo, no? Sana din mai-share din po ito para at least magkaroon kayo ng mataas na percentage rating when it comes to passing the Japanese job interview. Kasi nga, again, hindi lang po kung gaano kayo kagaling sumagot sa interview, but nagmamatter din doon yung ating characteristic, yung manners natin, yung attire natin, maliban doon sa ating kung gaano tayo kagaling sumagot doon sa interview. So, sana po itong video na to nakapagbigay po ito ng information sa inyo. Most especially sa lahat po ng ating mga aspirant dyan na gusto makapag-Japan. So, again, Jimar Arsenas here sa lahat po ng mga gustong makapag-apply ng Japan. Sa mga qualified dyan na makapag-apply ng Japan. So, insert ko na lang din po pala yung may mga tattoo, yung may mga scar sa lungs, no? Yung scar sa lungs po na totally healed na po. Totally healed, as in wala na pong problema, pero may scar lang po kayo. Yung tips ko po nun, humingi po kayo ng clearance from the pulmonology or from the lung specialist na naka-state doon na scar, only scar na lang, pero healed na po kayo. Yun po ang isang gagamitin nyo para kayo ay makapag-apply papuntang Japan. But I'm not saying po guaranteed din yun na makapag-apply agad kayo, kasi may mga ilan-ilan na mga company na tumatanggap pa din, kahit paano tumatanggap pa din ng may mga scar sa lungs, at lalo na yun yung mga may tattoo. Okay, yung may mga late registered, katulad ko, late registered din ako. So, good thing na lang apply ako. May tattoo din ako dati, pero ayun, pina-erase ko lang yung tattoo ko. So, once again po, thank you so much mga idol for watching this video. Sana po makapagbigay ito ng information sa inyo. Sana po kayo ay makapasa sa Japanese job interview sa mga simple na tips na po na yun. Have a great day po sa inyo lahat.